Members ng party list, ACT at saka ang Bayan Muna, no? So dato gaano kahalaga sa CPP ang meron silang kongresista sa loob nung nahuli sila, no, ng kapulisan. Sino na nga ang nasa HOR noon, si Franz Castro ba o si Satur Ocampo? Si Franz Castro. Si Franz Castro na lang po. Si Franz Castro. Po, si Satur Ocampo. Former. So gaano kahalaga sa CPP na meron sila para ma-meet nila yung mga goals nila, gaano kahalaga sa kanila na yung mga na meron silang party list sa loob ng Kongreso? Noong 2001 po, kung saan nagsimulang sumali ang Bayan Muna bilang party list, no, sa eleksyon ng party list. Nandun pa po ako sa loob ng kilusan. At alam ko na ito ay isang mga prioridad kung saan ang kahit mga unit ng NPA panahon sa eleksyon ay nagsishift into campaign machinery ng mga party list. Unang-una, ang mga adbentahe na nakukuha nila, nakagagamit nila ang platform ng Congress o House of Representatives upang mag-propagate ng mga kasinungalingan at mga paninira sa gobyerno o propaganda. Pangalawa, nagagamit nila ang pundo mula sa Kongreso upang magkaroon ng mga proyekto na maibibigay sa mga target nila na expansion area sa kanilang pag-oorganisa ng NPA at maging ng mga front organization. So nakagagamit sila ng pundo mula sa kongresong ito na ang atin ngang at least mga 60 million a year for every congressman. So kung ilan silang nakaupo, halimbawa ngayon 3, noon umabot pa sila ng 7, so times 60 yon every year. Kung 3 taon yung kanilang termino, ibig sabihin meron silang 240 million na pwedeng igawing mga proyekto o di kaya pangpundo sa mga panahon na meron silang pagkilos o mga rally na inilulunsad dyan sa mga syudad, lalo na sa Kamaynilaan. So, Dato, itong yung naalala ko din nasa gobyerno pa ako, yung isa pang kahalagahan ng, for instance, si Zarate, si Carlos Zarate, nung siya ay kongresista, nag-i-introduce sila ng bills at saka sila ni Eufemia Cullamat, nag-i-introduce sila ng bills kung saan hinihingi nila through a bill ang pag-demilitarize ng certain areas na kung saan ando ng mga IPs, na kung ang ibig sabihin nun ay tatanggalin ang mga sundalo para mas madali sa kanila ang makapag-abuso at makapag-exploit sa ating mga kababayan na mga IPs. So, napakahalaga din sa kanila na nakita ko yun, na-experience ko yun, ako nasa gobyerno, kapag ka ikaw ay lumalaban sa CPP at nasa harap ka ng Kongreso at dinidefend mo ang budget ninyo, they will harass you. Ihaharas ka nila. Ginagawa nila yan sa bawat mga sundalo na pinapatawag nila. So in other words, yung magkaroon ng CPP sa loob ng Kongreso, napakalaking depensa yan sa kanila, sa isang teroristang organisasyon. No, tama ba ako doon, Dato? Tama po, ma'am. Hindi lang, halimbawa po, every year, pag nagkaroon ng budget hearing para sa NCIP, palaging ang panawagan nila na hindi punduhan ang NCIP o di kaya i-abolish ang IPRA. Dahil alam nila na yung batas ng IPRA, yun yung nagbibigay ng pag-asa sa mga pamayanang katutubo upang maniwala sa gobyerno. At yun yung gusto nila na sirain. Ganon din po ang mga programa ng NTF-ELCAC, programa ng Barangay Development Program. Ito po ay kanilang tinututulan upang hindi magkaroon ng kasagutan yung mga hinihingi ng mga pamayanan na nasa conflict area, at maging din po yung programa sana ng ating Vice President, former DepEd Secretary, na magkaroon tayo ng ROTC o di kaya'y
counterpart ng ganoong programa upang i-develop ang leadership at nationalism ng mga kabataan at mga estudyante. So ito po yung kanilang mga masasabi natin na adbentahi kapag meron silang party list member na nasa loob mismo ng Kongreso. At saka Datu, maraming beses nangyari, no, yung ginawa, for instance, nila Kasilaw, nagagamitin nila yung pagkakongresista nila kahit hindi wala na sa Kongreso para may tsapa sila na Kongreso ako para madala nila yung kanilang mga propaganda materials, di ba? Para kunin din yung mga ayuda. Magpe-pretend na magbibigay ng ayuda pero actually magpo-propaganda. So malamang dito sa nangyari, no? Bakit may kongresista na nandudukot na mga batang katutubo? Malamang ginamit ni Franz Castro ang pagkakongresista niya at saka ni Satur Ocampo. No, so napakahalaga nun. So Datu, you keep mentioning kasi yung IPRA. Kahit very briefly lang, pakilala natin sa ating mga kababayan kung ano itong napakagandang batas na ito at bakit siya mahalaga. At bakit takot na takot ang CPP o kahit na sino mang hindi talaga totoong nagmamahal sa mga IPs dyan sa IPRA na yan? Unang-una, ma'am, sa yugto ng ating kaysaysayan, noong kumpanya against Marcos dictatorship, mga 1986, nagkaroon tayo ng pagbabago ng saligang batas in 1987. At doon po napasok yung pagkilala ng karapatan ng tribo ng ancestral domain. Although 10 years pa po, in 1997, nagkaroon ng enabling law. Ito yung RA 8371 or Indigenous Peoples' Rights Act. Ito po ang batas na sinasabi nga ni dating Senador Plavier ay social justice legislature to address yung historical injustice na nangyayari sa mga pamayanang katutubo sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, ang batas na ito ay isang social justice o pagbibigay ng katarungan sa isang historical injustice na sa tagal ng panahon hindi kinikilala yung karapatan ng mga katutubo. Kaya nung magkaroon po ng IPRA in 1997, marami sa mga katutubo na nakokontrol o kaya'y na-impluensyahan ng kaliwa o ng Communist Party of the Philippines ay nawalan na ng tiwala sa kanila dahil meron na pong pag-asa na meron palang batas na pinasa ang ating gobyerno na nagkilala ng mga karapatan ng katutubo. So nawalan po sila ng isang napakabigat na propaganda line o mensahe na pinapabayaan ng gobyerno ang ating mga pamayanang katutubo. Dahil sa batas po ng IPRA, naging hayag ang paninindigan ng ating pamahalaan na kilalanin, irespeto, i-promote at protektahan ang karapatan ng mga katutubo sa buong Pilipinas. So, dahil po dito, ma'am, sabi nga namin, nagiging malamig ang humahawak ng bakal. Ibig sabihin, nawala ng rason para makapag-recruit ng NPA na hawak ng armas dahil karamihan sa mga NPA ay mula sa hanay ng mga katutubo. Datu, ano ang mga kasinungalingan na sinasabi nila Franz Castro at nila Satur Ocampo tungkol sa IPRA at saka ng CPP? Noong 1997, nang ipasa ang batas, actually, ma'am, akala nila hindi magiging seryoso ang gobyerno. Nung maipasa ang batas, 1997, dahil po ito sa paglalabi ng mga IP leaders sa buong Pilipinas. Nung maging batas po ito in 1998, sa kanilang programa sa INDF, nananawagan agad sila na i-abolish ang IPRA. Dahil ayaw nila sa batas na ito, dahil ang batas na ito ay nagbibigay ng katuparan sa mga demands ng ating mga kapatid na indigenous people o mga katutubo. Ayaw po nila na matugunan ng gobyerno ang mga hinaing
ng ating mga kapatid na tribo dahil wala na silang marirecruit. Ang pinakamaraming na-recruit na NPA ay nasa hanay ng katutubo. Mahirap para sa isang taga-syudad na humawak ng armas at manirahan sa bundok ng ilang taon. Pero mas madali para sa mga katutubo na i-recruit at humawak ng baril at sanay sila sa buhay sa bundok. Ito yung gustong manatili. Kaya nagkaroon ng panahon na yun, nagkaroon ng malakas at maraming pagre-recruit ng mga NPA. Kaya nagkaroon ng kalakasan. At nung magkaroon na ng NTF-ELCAC, dahil sa pagtulong ng ibang ahensya upang ma-implement yung IPRA at ang mga karapatan ng katutubo, maraming nagbalik loob ng mga kapatid na katutubo. Kaya po nawalan sila ng mga taong hahawak ng armas upang isulong ang kanilang armadong pakikibaka. So, Datu, kung kaya tayo ay nagdiriwang ngayon dito sa pag-convict kay Satur Ocampo ng Bayan Muna at kay Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers, kasi napakahaba ng biyahe na ito ng ating mga kapatid na katutubo, nakasama ninyo kami dito. The worst crimes were committed, the most atrocious crimes have been committed sa ating mga kapatid na katutubo dahil sa CPP, NPA, NDF. Yung kahirapan na nakikita ko sa ancestral domains, wala akong salita for it na napakahirap i-describe, at yun ay isinadya ng CPP, NPA, NDF na yung ating mga kapatid na katutubo ay hirap na hirap sa buhay, at pag ikay umupo sa kanila, mag-uusap lang kayo sandali at magkikwento sila, ang maririnig mo ng mga kwento at it's very heart-rending. Wala sa kanila yung pinapatay sa harap nila, yung mga mahal nila sa buhay, mawalan ng anak, mawalan ng kapatid, mawalan ng tatay, ng nanay, parte ng buhay nila yon. At saka yung hinaharas sila araw-araw ng CPP at ginagamit at ini-extort, at sila na talaga yung talagang pinaka nakakaawa at invisible. So maganda na nangyari ito. No? Datu, may I please just read yung napakagandang statement ng MIPSEL, Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders, MIPSEL, and the Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization. So July 15, a day of celebration, justice served and victory for the rights of the indigenous peoples in the Philippines. Whereas the long journey in seeking justice for the indigenous peoples, children of Talaingod, has now found a victorious moment in the RTC decision to convict Satur Ocampo, Franz Castro, and others for child trafficking. The final copy of the court decision is still being awaited by the IP communities. We understand that the legal process may continue as the convicted parties can still appeal to higher courts. Whereas this is just one of the many issues that must be addressed, as there are still other cases such as that of Bai Bibiaon Bigkay, whose family continues to seek justice and reparation from those who exploited her. Whereas this legal victory achieved today, July 15, gives hope that justice can still prevail and that indigenous people's rights are worth fighting for, no matter how long it takes or how difficult it may seem. In the end, justice and truth will prevail. Whereas this victory is not only the indigenous people, but also to all Filipinos who believe in the democratic process and our government. Wherefore, with great emotion, the Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders, and the Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization congratulate the Atamanobo ICCs of Talaingod, the government's legal team representing the people, and all who cherish our democracy in our country, and the EXECOM signatories, so many of them. So, yeah, Datu, may I share with you, nung narinig ko ito, kasi kahapon ang dinig ko, madidismiss yung kaso. Umiyak talaga ako kagabi nung narinig ko yon. Pero this morning, when tinawagan ako ng team natin sa SMNI na nakaabang doon, na convicted, hindi ko talaga, I could not help but cry, because
as their message said, this has been a very long journey. No, not just for the indigenous peoples, but mainly of the indigenous peoples who have been in the forefront of this battle, and sila yung pinaka-target ng CPP, NPA, NDF aside from our children. So this is a victory for the indigenous peoples of the Philippines and for the Filipino people and for democracy in our country. So we would like to thank the RTC and everybody, the legal cluster of the NTF-ELCAC. So thank you. No, so Datu, anything else you'd like to say? Kasi may ipapakita natin sa ating mga kababayan yung araw na nangyari na nahuli si Franz Castro at si dating Bayan Muna Party List na si Satur Ocampo. Is there anything else you'd want to say? Unang-una, ma'am, yun nga gusto nating diinan din dito na hindi tayo dapat maging complacent. Meron pa ring mga karapatan na dapat ipaglaban, lalo na yung nangyari kay Pai Bibiaon, yes, na dapat maiuwi sa Talaingon. Hindi po tayo hihinto doon dahil meron tayong natagumpay. Kailangan pa rin yung conviction sa mga nag-implement noong Haran, noong taktikang bakwit sa Haran. So marami pang mga kaso na tulad nito. Nandito actually, ma'am, tama yung sinabi mo kahapon nga. Actually, nung Thursday, nagkaroon ng press briefing sila Kaloy Zarate kasama si Bobby Malay. At sinabi nila na ipapadismiss yung kaso ng Talaingon 18. In fact, ang nangyari, ma'am, nagkaroon ng fake news. Pinakalat nila sa ground na madidismiss na. Kaya nag-worry kami, tinatanong ako noong linggo ng mga IP leaders mula sa Talaingon, ano ba ang nangyari? Madidismiss na daw. Buti na lang, ma'am, salungat ang totoong nangyari. At sa umagang ito, nalaman natin na nakonvict po yung mga sila Satur Ocampo at sila Franz Castro. Datu, side question lang ha, kasi I find it interesting, napakasinungaling ng mga ito. Pwede mo bang i-explain sa amin yan? Because I have been face-to-face with so many of them. Sila pa ang may lakas ng loob na mag-file ng cases against us, diba? So, at saka harap-harapan kung magsinungaling, no? Komportable. So, pwede mo ba i-explain, paintindi mo sa akin nga kung ano itong bilang dating kasapi ng CPP, ano yung mga kasinungalingan nito? Ano ba yung method na yan? Ano ba yung nangyayari pag ganyan na nagkakalat sila ng fake news na ganyan? At saka yung pagsisinungaling nila na harapan? Pag na-recruit po kayo, ma'am, at nagiging kadre kayo ng CPP, isa sa mga tinuturo bilang kasama sa turo nila Marx, Lenin at ni Mao, yung sinasabing revolutionary dual tactics. Na ibig sabihin, pag-aralan mong gamitin yung batas ng gobyerno upang labanan ang gobyerno. At dito po nagiging expert o nagiging skillful ang mga kadre ng Communist Party of the Philippines para po sila mag-survive. Ito yung nung hindi po natin ito na-counter, hindi natin na hubaran ng kanilang mga maskara, napakahirap po para sa gobyerno na harapin yung mga tinatawag nating parliamentary o paralegal, metalegal na mga aksyon na ginagamit ng mga kadre na tinatawag namin po na revolutionary dual tactics. Kung ano ang programa ng gobyerno, ito yung aming gagamitin laban sa gobyerno. Datu, gaano kahalaga sa mga CPP, NPA, NDF yung inimbento nilang red tagging na yan? Gaano kahalaga yan? Gaano kahalaga, in other words, na yung mga maskara nila ay hindi matanggal? Dahil nga po, ma'am, ang pagkilos nila, alam nila na yung armadong pakikibaka ay hindi lamang dapat sa mga kabukiran. Darating ang panahon, dapat kanilang agawin ang kapangyarihan. At ang politikang kapangyarihan po ay nandoon sa mga urban center o nasa mga kasyudaran. Kaya hindi naman po sila makakilos doon sa kasyudaran
kung hindi sila gagamit ng maskara. Sa kasyudaran po, hindi po dahil wala silang armas, hindi sila nakakadala ng armas, hindi sila nakagagamit ng panakot. Hindi po sila nakakakilos sa kasyudaran. Kaya sa kasyudaran, kailangan nilang magmaskara. Kailangan nilang magtago ng ibang pangalan, magpakilala sa ibang mukha, magpakilala na ibang organisasyon. Ito po yung tinatawag natin na maskara ng mga kadre sa white area operation upang mag-survive po. At ito dito din nila nagagamit ito upang makapag-recruit ng mga kadre mula sa kasyudaran at mga estudyante na tinuturuan naman nila, kino-convert nila at kanilang tinitrain para gumamit ng ganitong mga kaparaanan ng kasinungalingan, deception, pagmamaskara upang sirain ang ating gobyerno. At sa katapusan ay agawin ang political na kapag